Mga kapatid, welcome na! Opo, sa ating programang H2H, Heart to Heart at 4 minutes after 12. At sumasa inyo na nga po ang inyong lingkod. Hi, ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapo Poy. Ready ng alipinin nyo ulit. Sige po, pag-utusan nyo po ako mga kapatid. Ngayong Tuesday afternoon na ito, kumusta po ba ang init ng araw? Sana hindi na masyado maulan-ulanan, no? O katulad din kahapon, o hindi masyado maulan, enjoy lang po tayo. Ayan, pero sabi ko nga, keep yourselves hydrated. Opo, ang inyong mga tubig, mga kapatid. Ke bata, ke matanda, tubig-tubig tayo, punas-punas ng pawis para din naman po sa kapakanan nilang mga nakakaamoy. Nang hindi kagandahan kapag grabe ka ng pawisan. Kapatid naman. Oo, dala ka naman ng pamunas. Mga ganyan. Oo. At syempre, naku, isang araw na naman na ating pagsasamahan. Marami na naman po tayong mga ipamimigay, ha? Eto na nga po ang ating mga pamimigay dahil Pamigay Tuesday. Isang 250 pesos na cash prize plus isang sulit TV box. Kita nyo naman. Ang tanong, sa dinami-dami na agad ng sinabi ko sa loob ng 1 minutong yun, nakapag-share na ba ng live streaming natin ngayon? In fairness, di pa, no? Ayan, in fairness, hindi pa. Okay, kaya i-share nyo na po ng i-share yan, mga kapatid. At eto na nga po tayo. Isa sa mga paraan. Isa sa mga maraming paraan para nga po kayo ay makapag-uwi ng 250 pesos na cash o kaya naman ang ating sulit TV. Ayan ay ang pagsagot sa ating HEART. Dahil Tuesday nga po ngayon, mag-comment kayo sa ating HEART. Ayan at syempre, pwede rin na sumagot kayo sa ating Love Question of the Day. Kaya naman as early as now, sasabihin ko na nga, pag-usapan na natin ang ating Love Question of the Day. At eto na nga po yun. Para makaiwas sa bangayan, okay lang ba na mag-sorry kay jowa kahit wala ka namang kasalanan? Pwede ba yun? O para makaiwas lang sa bangayan, magsosorry ka na lang kahit wala ka naman talagang kasalanan. At yan ang isa sa mga itatanong natin. Alam nyo, biglang may bisita ho ako rito eh. May bisita ako, may kasabay akong pumasok. Isang napakagandang babae. Habang tinitignan ko ang kanyang mga mata at ang kanyang napakaganda ng latag ng mga pekas. Wow, mapapawaw ka naman talaga. Diba? Kaya naman, let us all welcome mga kapatid, Miss Kai Fortes. Welcome dito sa H2H. Hello, Kuya Poy. Hello, mga kapatid. Ayan. Kumusta naman? Parang ikaw ay, saan ka ba galing ngayon? Paikot-ikot lang dahil sinespread ko ang news na lalabas na ang Himala ni Nino dito sa TV5. Yun! Meron nga pong panibagong tututukan kayo mga kapatid Himala ni Nino dito sa TV5. Pero bago natin pag-usapan kung anong oras, ano ba ang kaganapan dyan, ano muna ang preparasyon mo para dyan sa Himala ni Nino? Ay nako, napakahirap. Very strict diet. Tsaka talagang pagdadasal ang ginawa ko para sa role na to. Ang role ko dito ay si Kisses, na kapatid ni Hershey na si Isabel Oli. At kami ang isa sa mga nag-aalaga kay Nino. Kay Nino? Etong Nino na to, familiar ka ba sa Nino Niña? Na show sa TV5. Ito yung prequel niya. So, sorry, wala po si Maha dito. Pero ito yung mas batang version niya. At madami din kaming stars na pasabog na ipapakita. Ayan. Ibig sabihin, hindi pa... Pero sa Lunes na to, no? September 30. Tama ba? Sa Monday na. Yes. Sa Monday. Ito na nga yung detalye natin. Anong oras mapapanood? 11:50 a.m. bago mag-eat Bulaga. Iyon! Kita nyo naman ang Himala ni Nino. Yes. Ayan, bukod doon sa ibang mga naging roles mo dati, nahirapan ka ba dito? Sa particular na sa pag-arte? Sobrang hirap po kasi ang role ko dito ay maarte. Tsaka malandi. So, sobrang layo po sa kung sino ako.
Okay. Talagang doon ka Yes. Ang challenging naman ito, direct. Sobrang hirap talaga. Nag-research po talaga ako. Mm. Actually, kami magkapatid kasi, si Isabel Oli, siya yung conservative. Aha. Ako yung medyo outspoken. Okay. And then, Mas galaw-gaw. ako si Kese, siya si Hershey. Tas ang tatay namin ay si Lolo Mars, which is Tito Freddy Webb. Uy, kita mo naman. So, si ang Tito ganda ng Freddy. lahi, di ba? Oo, no? Kitang-kita naman sa lahat ng mga nanonood sa atin online, di ba? Yes. Bagay na bagay ang kisses at syempre, feeling ko talaga mabibigyan mo ng hustisya ang magiging papel mo dito. Amen. Oo naman. Saka maganda siya kasi hindi lang siya entertaining. Pwede siya mapanood ng mga bata. Bukod sa bata yung bida, is tinuturuan ka ng morals, values, at faith sa Panginoon. Okay. At ikaw, sabi mo nga medyo may kakulitan ka dito, Yes. no? May kakulitan ka. So, ikaw rin yung madalas na napaghuhugutan ng ito ang wag tutularan. Yung mga ganyan mga papel, ano? Hindi naman, mabait naman ako kahit makulit. Makulit lang, makulit. Yes, Okay. pero siya, hindi lang po kami isang bida lang. Buong community po siya, magkakapit bahay. So lahat po yan magugulo, kasama sila Kay Brosas. Sino pa ba? Sila Queenay. Ang dami po. Queenay. Tsaka may mga guest actors din po kami every week na kaaabangan nila. Aba, kita mo naman, napakarami naman talaga, no? Yes. Talagang isang himala na mula kay Nino itong Correct. palabas na to. Pero, Opo. bago ulit natin sabihin kung saan-saang mga platform mapapanood ang himala ni Nino, pakisagot mo na nga muna yung love question of the day natin. Ikaw ba okay ba sa'yo, Kai, na para makaiwas na sa bangayan o mahabang usapan ninyo ni Jowa, okay lang ba na mag-sorry ka kahit wala ka namang kasalanan? Pwede. Kasi pwede ka naman mag-sorry na nakasakit ka. Kahit hindi mo sinasadya, di ba? Oo, essentially wala kang kasalanan. Pero pagka sinabi mong hindi ako magsusorry, parang nai-invalidate mo yung pakiramdam ng partner mo eh. So, hindi mo man aaminin na may mali kang ginawa, pero mag-a-ask ka ng forgiveness na nakasakit ka. Yeah. Papaano kung talaga naman, kinalkal mo na ng kinalkal ang mga pangyayari, kinalkal mo na ang phone mo, mga pictures mo, wala ka talagang kasalanan, kahit mga friends mo, mga taong nakapaligid sa'yo, pero tampo-tampo si partner, sorry ka pa rin? Okay lang sa'yo yun? Ibang bagay na lang kakalkalin ko. Yung emotion niya. Kakalkalin namin ang emotion niya. Paano umabot sa ganon? Baka naman meron ako nagawa na hindi ko sinasadya. Ganon. As in, wala kang ginagawa, nakahiga ka lang Ha? Oo, pero sorry na nagtampo pa rin. humiga ako pero nagtampo ka pa rin. Baka dapat tumayo ako, dapat tumakbo ako sa paligid ng bahay. Di ba nga? Hindi naman, ako kasi, honestly, mahirap ako mag-sorry. Pero para sa ikasasaya ng partner ko, kung yun ang kailangan niya marinig para gumaang ang loob niya, ibibigay ko na. Ang bait naman pala. Ang bait naman pala ni Kai eh. Ano ba naman yan? Kaya dahil sa mabait ka, ang mababait natin mga kapatid, imbitahin mo na ulit, Kai, please, sa kung papaano, saan nila mapapanood ang himala ni Nino. Ayan mga kapatid, iniimbitahan ko po kayong panoorin ang himala ni Nino ngayong September 30 na po, 11:30 a.m. bago mag-Eat Bulaga dito lang sa TV5. Iyon, thank you so very much. Dumating na naman nga po tayo dito sa punto kung saan ay meron tayong dalawang makakausap. Tignan natin kung maiinit nga ba ang ulo nitong dalawang ito. Oo, relax lang rin naman sila. Malay naman po natin. Ito nga po ang programa o ang portion natin sa ating programa na HEART, kung saan ay binibigyan nga po natin ng ibang pakahulugan ang word na heart. Letter H para kung sakaling undecided ang mga makakausap natin mamaya, pwede nilang piliin ang half and half na desisyon. At kung kailangan pa rin iproseso ang sitwasyon, pwede namang piliin ang letter E o yung i-evaluate muna. O yung letter A, approve kapag ka buong puso na tinatanggap na okay na kami Kuya Poy at mga kapatid. Ayan, at syempre, and andyan din yung nakakalungkot man pero kailangan tanggapin na letter R naman o yung reject. Ayoko na po talaga. Nag-usap lang kami pero para maghiwalay na.
Ganun na. Ayan, pero nandyan pa rin naman ang letter T na try again para sa muling pagsubok. Pero bago nga po tayo magpatuloy, huwag nyo naman pong kalimutan ha. Oo, na i-follow kami sa aming YouTube channel at Radyo 5 True FM sa YouTube po yan. I-follow nyo kami dyan mga kapatid ha. Ayan, at antabayanan nyo nga po kung sino mga mananalo natin ng 250 pesos na cash o kaya naman yung Sulit TV. Pamimigay natin yan mamaya-maya lamang ha. Wag na po natin patagalin pa. At alamin na nga natin ano ba mga pinaguhugutan ng dalawa nating mga kausap kasi ang sabi, kahit daw na masaid na at maubusan na ng puhunan sa kanilang negosyo, itong si Richard na sobrahan na yata sa pagiging good boy. Aba, problema ba yung kapag sobra sa pagiging good boy? Ang problema nga raw kasi nitong si Marilyn sa kanyang mister na si Richard ay halos ipamigay na ang lahat ng kanilang paninda sa mga katrabaho nito. Ayun lang. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin daw nababayaran ng mga umuutang o ng mga umutang na nga kay Richard at kay Marilyn ang mga kinuhang paninda sa kanila. Aba, at kahit eto pa, may isa ang siste pa, kahit isusubo na lamang daw ng pamilya nitong si Richard ay nagagawa pa raw na ipautang. Kausapin na nga po muna natin, 23 years old mula sa Bulacan, si Marilyn. Marilyn, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Paul. Napakabait naman ng jowa mo na si Richard. Pero talagang napapareklamo ka rin, ano? Kwentuhan mo nga kami, gaano kabait bukod dun sa mga detalye, may mga kulang pa ba sa sinabi mo rito na isusubo nyo na lang, ipamimigay niya pa? At Ay, ano ba? Po. Ano ba yung mga pinapautang niya na paninda? Ako po kasi nagbabrochure. Tapos, bukod po doon, nagtitinda po ako ng mga kakanin, ganun. Para po extra income na din. Kaso nga lang po, ganun nga po nangyayari. Puro benta lang, alok-alok yung asawa kong ewan ko ba. Tapos, sa paniningil naman, nahihiya na. Puro ganun yung dahilan. Ano na nangyari, Kuya Paul? Mahiyain lang pala. Mahiyaing maningil. Po, nahiya na lang din siya magpautang. Kung ganun lang din po mangyayari. Anong nangyari sa puhunan? Hindi na bumabalik. Puro simula. Simula lang. Puro pakikisama. Okay lang naman yung, kung halimbawa, ngayon, Martes, inutang ko yung, yung ginagawa mo, mga kakanin. Bukas, pagkuha ulit, o kahit hindi ka kumuha, bayad na. Hindi pumapayag si mister na kahit na sa isang, sa isang linggo na, kahit hindi na. Ha? Ganun? Malapit na po sa ganun dahil halos kulang na lang talaga ipamigay na lang. Naku po. Tapos yung kakanina yan, ikaw pa nagpapagod na gumawa. Opo. At si mister, ano bang gawa naman sa buhay? Ang usapan niyo ba siya taga-benta? Po siya. Tapos sa mga katrabaho po niya, doon po niya napapautang. Tapos ayun nga po, hanggang utang lang ang kaya niya, hindi niya kayang maningil. So ngayon ba, roughly, sa tansya mo, mga magkano na yung napautang ninyo? Siyempre, namumuhunan Namumuhunan kayo, di ba? Sa mga produktong, yan, yung sa brochure din. Siya rin yung nag-ano yan. Yung mga gamit pang babae. Ganun po. Sa mga asa-asawa naman po ng mga katrabaho niya. Ano ba yan? Yung abon-abon, ganon? Opo, ganon. PC? Opo. Personal collection? Hindi ko alam yan. Di ba? Yung mga pang, yun nga, para sa mga kababaihan. Sige. Hanggang ganun lang, papalista, makukuha yung produkto, pero alam bayad. Wala na po, di na po nababalik. Yung magbabayad man po, tapos may biglang nanghihiram sa kanya, binibigay naman po agad. Anong hindi na nakakarating. Anong inihiram? Pera? Para kunyari po magbabayad po yung katrabaho niya. Bayad po ng asawa. Tapos po, doon sa kanya na po ibayad. May natataon naman po biglang nanghihiram sa kanya. Napapahiram na po niya yung pinambayad po ulit. Aba. Hindi na po nakakarating sa akin. Yung puhunan po na dapat na sa akin mapupunta, napapautang niya po ulit. Yun. Mabait nga. Sobra po talaga sa bait. Sumobra naman. Nagiging ito masakit man masakit man tanggapin, pero para ba nagiging utu-utu na?
Oo, yan ang katotohanan niya. Masakit man, pero para nagiging utu-utu na. Kaya naman kausapin na natin, now na rin, 27 years old, itong si Richard naman. Paring Richard, magandang tanghali sa'yo. Richard? Magandang tanghali rin po, Kuya Paul. Oo, Richard, masyado ka Yes, naman Kuya Paul, magandang tanghali rin po. Oo, masyado ka naman yatang mahiyain. Narinig mo ba yung pag-uusap namin ng asawa mong si Marilyn? Opo, Kuya Paul, narinig ko po. Bakit masyado kang mahiyain lalo na sa paniningil ng mga utang? Utang sa inyo yun. Siyempre, namuhunan ng pagod, namuhunan ng pera si Mrs. Di ba, narinig mo pa, siya pa nga gumagawa ng mga kakanin. Ano nangyari? Ba't hindi ka naman naniningil? Ano nakakahiya dun? Ha? Actually, Kuya Paul, naniningil naman po talaga ako. Kaso nga lang, yung ibang mga katrabaho, ang daming mga dahilan, ganito, ganyan, sa sahod or after ng sahod. So, akin naman, naiintindihan ko na naman sila kasi baka nahihirapan din sila sa buhay nila. Pero sinasabi ko naman po kay Mrs. na konting pasensya na lang, konting antay na lang po. At magbabayad din naman yan. Hindi naman yan tatakas kasi kasamahan ko rin naman po sa trabaho. Naku, hindi natin masasabi yung mga ganyan, ha? Bigla na lang merong mga nawawalang mga katrabaho, eh. O hindi mo matutunugan na ano na pala, nag-resign na pala. Well, anyway, gaano na ba katagal na nangyayari ito? Ikaw na ang tatanungin ko dito, Richard, at hihintayin ko kung sasang-ayon si Marilyn. 'Di ba? Alam ko na nagtutulungan kayo bilang mag-asawa sa hanap buhay ni Marilyn, tumutulong ka, 'di ba? Yung mga brochure, tapos yung mga pagkain na ginagawa niya. Gaano na katagal nag-umpisa ito? Mula, sir, nung pumasok po ako, Kuya Paul, ng trabaho po. Kailan yun? So, mga 3 years na ako sa trabaho, sir. Ganon na katagal? Mga 20. Yes po, sir. Pero may nagbabayad naman po. Pero hindi naman po lahat. Pinapaliwanag ko naman po sa kanya, kaso yung alam, minsan ay naging dahilan ng pagtatalo namin. Sandali ha. Gusto ko muna matanong naman ito si Marilyn. Marilyn, meron pa ba, sabi 3 years na palang ginagawa ninyo ito mag-asawa, ibig sabihin meron mga hindi pa bayad from 3 years ago? Meron pa po, marami pa. Marami pa? May listahan ka? Kaya nga po, nagdagdag ako ng kakanin na ititinda. Dahil sa brochure nga po talaga, halos hindi po talaga bumabalik yung pinupuhunan. Tapos hanggang dun po sa isang nininegosyo ko, ganun din po nangyayari. Correct. Oo. Papaano? Sana tinigilan mo naman muna. Wala ba kayong iba mapagbebenta? Baka mas maigi pa yung mga total stranger. Ha? Yung mga hindi nyo talaga kilala. Kung ilalako ninyo yung paninda ninyo, baka mas mainam pa yung ganun. Ha? Kasi Kuya po, hindi po ako nakakaalis-alis din sa bahay. Gawa po na may anak po kasi kami. Siya po kasi nagtatrabaho. Parang ang nangyayari po, doon lang po talaga ako sa bahay. Kasi siya po talaga yung pinag-aalok-alok ko. Ako naman po sa mga brochure minsan sa kapitbahay, gano'n. Sige. Hindi po talaga ako totaling nakakapaglako para sa mga hindi kakilala para mag-budget. Yan. Okay. Ayan ha. Naintindihan natin maganda ang pakay nitong dalawa. Yung isa gustong tumulong. Pero alam mo kasi ito makinig ka, Richard. Iba yung business. Iba yung charity. Ha? Iba yun. Kapag ganyan, magtayo ka pala ng charitable institution. Na tutulong ka nang wala kang ine-expect na babalik. Yun yung pagtulong nang walang ine-expect na pabalik. Ha, Richard? Ang problema, kayo ni Marilyn ay hindi rin naman ganong kaluwag sa buhay. Kaya nga yung ginagawa ng asawa mo para makaipon kayo, para sa pamilya ninyo. At saka yan naman ay pinaghirapan, pinuhunanan ng pera din ninyo. Huwag ka mahihiya at maiintindihan yan ng mga ng mga kasamahan mo sa trabaho na kung sisingilin mo sila, lalo na kita mo 3 years from 3 years ago meron pa may nasa listahan ng utak ninyo, ng utang ninyo. O papaano kung halimbawa ay underwear 'yon? Baka sira na yung garter din. Sira na yung garter, nakadalawang bili na ulit sa inyo ng 3-in-1 na underwear. Pero hindi pa rin bayad.
papaano yun? Okay lang ba sa'yo yun, Richard? Hindi na pagtulong yun, hindi na pag-unawa yun. Ang sabi ko nga sa'yo kanina, masakit man tanggapin, pero nagiging utu-utu ka naman. At ayaw natin mangyari yun. Ha, Richard? Yes po. No, oo. Sige. Naintindihan ko po yung kuya po eh. Okay, ito siguro, kung meron ka naiisip na solusyon, Richard, kausapin mo na itong si Marlene. Makikinig lamang ako dito sa background. Kayong dalawa lang makikinig dito. O kayong dalawa lang mag-usap, walang ibang makakarinig nito. Sige, hindi, pero pag-usapan mo, ano ba ang magandang plano? Ha, Richard at Marilyn? Dito. Go, Richard. Hello? Hello, man. Hello. Hello, man. Ganito lang po. Sige, mula po ngayon, magbabago na ako. Lagi mo naman sinasabi yan, puro magbabago. Di ka naman nagbabago. Ang tanggalin mo siguro sa ugali mo yung pagiging mabait. Walang mangyayari sa atin pagka ganyan lagi. Alam mo na may buhay ngayon, napakahirap. Kung papautang ka pa. Lumalaki anak mo. Sige, ma. Hindi naman paurong paglaki na ito. Pangako sa iyo. Naintindihan ko naman yan, ma. Pangako sa iyo. Mula Lagi ngayon. mo naman naiintindihan. Puro ka na lang naiintindihan. Dapat binabago mo rin yung ugali mo. Narinig mo Wala yun? kayo Lagi ganyan. Sige. Gagawin ko yung lahat, man. Itingin ko yung may mga utang sa atin. Babawi ako sa iyo, man. Babawi ako sa iyo. Alam ko naman na kagustuhan mo lang din naman na maging maligaya yung maging maunlad yung pamumuhay natin. So, inaamin ko rin, man, naging masyadong malambot yung puso ko, pagbigay. Ngayon ko lang napagtanto na naaabuso na pala. Hindi ko alam na nasasaktan na rin pala kita sa mga ginagawa ko. Sobra. Pero pangako, man, mula ngayon. Hindi naman natin pinupulit yung Gagawin ko puhunan. na. Minsan sa'yo pa nga nagagaling. Hindi mo ba naiisip yung pinaghihirapan mo yung pinupuhunan natin tapos hindi ka naman naniningil. Lagi mo sinasabi, nahihiya ka. Hindi naman po pwede lagi kang nahihiya. Pag yan lagi yanin mo sa ugali mo, ala. Hindi tayo aahon. Hanggang dito na lang tayo. Wala na. Narinig mo Gagawa yun, ko ng Richard? paraan duman. Richard, naintindihan mo maigi yun. Kaya bang sabayan ng kilos mo yung mga salitang sinabi mo na oo, maniningil na ako doon sa mga may utang sa atin at magiging maayos na ako sa pagpapahiram at sa paghahanap buhay sa susunod? Kaya mo talagang sabayan ng kilos yun? Opo, Kuya Poy. Oo. Kuya Poy, mula ngayon para sa ikakaayos ng pagsasama namin. Mas mahalaga syempre ang pamilya pa rin. Yan din naman ang pwede mong ipaliwanag doon sa mga nangutang sa'yo na pinaghihintay ka. Taon na yun. Sandali lang, matanong ko lang, kailan ka ba maniningil? Oo, si BBM pa rin ba ang presidente kapag ka nag-umpisa ka ng maningil o iba na? Ha? Kailan plano mo? Ngayon, sir, gagawa na po ako ng action na po ako. Yan, ngayon na. Kasi nga, ipapaliwanag ko na po sa kanila na ganito, ganyan. Yes po. Kasi nga, sabi ni Marilyn, ang anak ko palaki, hindi naman paliit. Tama yung sinabi ni Marilyn. 'Di ba? At saka kailangan, alam mo, ganito lang isipin mo, Richard. Yung mga malalaking kumpanya, mga bangko, mga lending companies, yung mga legit, ha? Yung mga legit, 'di ba? Kapag ka nangutang ka, mamaya meron ng notice sa'yo, kapag ka na-delay ka ng bayad, may notice na, tapos may interest pa. Bakit yung pautang ninyo, gasino lang naman yung kikitain nyo dyan, parang hiyang-hiya ka. Yun nga mga yun, di ba? Talagang pwede ka pa, madedemanda ka pa kapag kami nalas-malas, tama? Hahatakin pa yung ari-arian na inutang mo. Di ba? Nakakahiya? Hindi. Hindi na kaya nagtatrabaho ka ng marangal, nagpapagal, nagpapagod itong si Marilyn at ikaw rin mismo. Sabi nga nitong si Marilyn, yun ang pahalagahan mo. Okay? Ha? Opo, Kuya Poy. Richard, Marilyn, may gusto ka pa bang sabihin kay Richard? Yun lang po, Kuya po, yung sa ugali niyang sobra na talaga na mahihain. Hindi na tama. Yan. Wala na sa lugar.
Yan, maging reasonable naman, Richard. Ano? Walang masama sa pagiging mabuting tao, pero dapat maging reasonable tayo dahil aabusuhin tayo ng mga nasa paligid natin kapag sobrang lambot naman natin. Okay, pero Marilyn, yung bibig din natin ha, huwag masyadong madumi ang mga lumalabas sa bibig ha. Okay? Palakasin mo at huwag mong sirain ang loob ng asawa mo na si Richard. Ha? You encourage him to become better. Yayain mo siya, hilahin mo siya na maging matatag at may paninindigan. Huwag mong sirain yung loob niya para mas lalong magtagal at tumibay ang inyong pagsasama. Okay? Alright. Maraming salamat sa inyo. Ano na ang heart decision ninyo? H-E-A-R-T. Marilyn, Richard, ano ang heart decision? Go. Letter T po. Baka naman po magkatotoo na po yung maraming beses na sinasabing magbabago na siya. Try again. Yon, baka sakali. Okay ka na ba ron, Richard, sa try again? O aapila ka pa? Yes po. Okay na rin. Okay na po ako itong point. Tutuparin ko na po lahat ng pangako. Yes, oo. Ang pinakamagandang panahon para magbago ay hindi bukas, hindi mamaya, lalong hindi kanina, kundi ngayon na. Lalo't para sa pamilya. Okay, Richard? Maraming salamat sa inyo, Marilyn and Richard ng Bulacan. At syempre, eto na nga rin, ibibigay na natin ang mga pampagana ngayong araw sa ating mga winners ng 250 pesos na cash. Aba, itong, paano ba basahin to? Si Bean Rose. Ayan, Bean Rose Raet, congratulations to you. At ang winner naman ng Sulit TV Box natin ay si Liza Gakad. Congratulations, aba, sumusulit TV Box ka na, Liza Gakad congratulations. Dito na nga rin po kami magpapaalam at syempre sa ngalan ng mga taong nasa likod ng programang itong puso sa puso talaga ang ginagawang puhunan araw-araw. Maraming salamat sa ating mga program assistants, sina Bea Rodriguez, Lia Bugarin de Guzman, studio technicians natin, si Aaron Tolentino at si Sir Rome Ortigas. Ganun din ang ating mga technical directors, Joey Perez, Nanding Bazarte, Grace Toledo. Salamat po. At ang ating editor ng H2H Catch-Up Episodes, Nep Liagas, researcher na si Rema Anwar at ang ating executive producer na si Jeff Batlanggaw. Maraming salamat. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Guwapopoy dito sa Radyo 5 True FM. Bukas magkarinigan po ulit tayo alas 12 ng tanghali. Para sa programa nating Heart to Heart.